Magandang buhay! Maligayang panonood mga mahal kong mag-aaral sa grade 9. Sa bidyong ito ay ating tatalakayin ang ika-6 na kabanata ng nobelang Noli Me Tangere at ito ay pinamagatang Si Kapitan Tiago. Tara, makinig at matuto. Kilala niyo ba si Kapitan Tiago? Sino nga ba si Kapitan Tiago? Tara, ating kilalanin at alamin ang katauhan ni Kapitan Tiago. Handa na ba kayo? Mabuti kung ganon, halina't umpisahan na natin. Si Kapitan Tiago ay anak ng isang negosyante ng asukal sa Malabon. Hindi man siya nakapag-aral, ay tinuruan siya ng isang paring Domenico. Pagkatapos mamatay ng kanyang ama, ipinagpatuloy niya ang pangangalakal at nakilala si Pia Alba mula sa Santa Cruz. Nagpakasal sila at naging bahagi ng mataas na lipunan dahil sa kanilang yaman at pagiging matagumpay sa negosyo. Kanina ay tinatanong natin ng ating mga sarili kung sino nga ba si Kapitan Tiago. So, si Kapitan Tiago pala ay isang anak ng negosyante ng asukal sa Malabon. Bagamat hindi nakapag-aral si Kapitan Tiago, ay tinuruan naman siya ng isang paring Domenico upang siya ay matuto. At nang mamatay ang kanyang ama, ay siya na ang nagpatuloy ng pangangalakal at dito na niya nakilala ang kanyang pag-ibig na si Pia Alba na nagmula sa Santa Cruz. Di kanlaunan ay nagpakasal sila at sila ay naging bahagi ng mataas na lipunan. Hindi lamang sila negosyante, kundi sila ay magagaling na negosyante kung kaya't mayroon silang matagumpay na negosyo. Si Kapitan Tiago ay moreno, pandak, at bilugan ng mukha na sinira ng pananabako at pagnganganga. Bilang Gobernador Silio, hinamak niya ang mga Pilipino at sinuportahan niya ang pang-aabuso ng mga Kastila. Naniniwala siya na ang mga Kastila ay marangal at karapat-dapat pag-ukulan ng paggalang at pagpapahalaga. Malapit siya sa mga may makapangyarihan, lalo na sa mga pare. Sa bahaging ito, anong masasabi mo sa pagkatao ni Kapitan Tiago? Sa bahaging ito ay makikita na natin o masasalamin na natin ang pagkataong meron si Kapitan Tiago. Isa siyang magaling na negosyante, ngunit malupit na kababayan. Sapagkat mas pinapaboran niya ang mga Kastila kumpara sa mga kapwa niya Pilipino. Kaya niyang ipagpalit ang kababayan, mapaboran lamang ang mga dayuhan. Kapangyarihan ang tunay na mahalaga kay Kapitan Tiago. Si Kapitan Tiago ay mayaman sa ari-arian, tulad ng lupain sa San Diego. Dito niya nakilala si Padre Damaso at Don Rafael Ibarra. Sa 6 na taong pagsasama nila ni Pia Alba, hindi sila nagkaanak. Namanata sila sa Ubando, ngunit naging masasakitin si Pia Alba. Pagkatapos manganak na siyang dahilan ng kanyang kamatayan, lingid sa kaalaman ni Kapitan Tiago, ay hinalay pala ni Padre Damaso ang kanyang asawa at ang katotohanan ay malalantad din kalaunan. Dahil nga kilala si Kapitan Tiago na taong mayaman, negosyante at makapangyarihan, ay nakilala niya dito si Padre Damaso at si Don Rafael Ibarra na itinuring niyang kaibigan na ama ni Crisostomo Ibarra. Sa 6 na taong pagsasama nila ni Pia Alba ay hindi sila nagkakaanak kung kaya't namanata sila sa kung saan-saan simbahan hanggang sa makarating sila sa Ubando. Di naglaon ay nagkaroon sila ng anak ngunit naging masasakitin si Pia Alba. Ang pagkabuhay ng kanilang anak ay ang pagkamatay naman ni Pia Alba. Ngunit lingid sa kaalaman ni Kapitan Tiago ay hinalay pala ni Padre Damaso ang kanyang asawa na si Pia Alba. Maria Clara ang ipinangalan sa kanilang anak na inalagaan ni Tia Isabel. Lumaki siyang malapit kay Crisostomo Ibarra na umalis naman papuntang Europa upang mag-aral ng medisina. Nagkasundo sina Kapitan Tiago at Don Rafael na ipakasal sina Maria Clara at Ibarra sa takdang panahon, na hindi tinutulan ng dalawa dahil sa kanilang pag-iibigan. Sanggol pa lamang ay si Tia Isabel na ang nag-aruga kay Maria Clara dahil nga namatay ang kanyang ina. At dahil nga magkaibigan si Kapitan Tiago at Don Rafael,
ay nagkasundo sila na ipakasal sina Maria Clara at Ibarra sa takdang panahon. Sa kabanatang ito, ipinapakilala ng husto ang karakter ni Kapitan Tiago, ang mayamang kaibigan ni Don Rafael Ibarra at ama ni Maria Clara. Naglalarawan si Rizal kay Kapitan Tiago bilang isang mayamang Indio na nakatira sa Intramuros at kilalang kilala sa kanyang pagiging malambing, mapagbigay at mahilig sa mga handaan. Sa kabuuan, ang kabanatang ito ay nagbibigay ng mas malalim na pag-unawa sa karakter ni Kapitan Tiago, ang kanyang papel sa lipunan at ang kanyang mga kilos at gawi. Ang mahalagang aral, mensahe at implikasyon mula sa kabanatang ito. Una, ang kahalagahan ng edukasyon sa paghubog ng isang individual, maging ito man ay formal o informal, sapagkat ang kaalaman ay susi sa pag-unlad at pagbabago ng buhay. Pangalawa, ang mga masamang epekto ng pananabako at pagnganganga sa kalusugan at kagandahan ng isang tao na nagpapaalala sa atin na pangalagaan ang ating katawan at bawasan ang mga bisyo. Ikatlo, ang pagtalikod sa maling pagtingin sa sarili bilang mas mataas na uri kaysa sa ibang Pilipino, upang itaguyod ang pagkakaisa, paggalang at pagtanggap sa ating kapwa. Ikaapat, ang pagkilala sa kamalian ng pagkapanig sa mga may kapangyarihan kahit alam na mali ang ginagawa nila, na nag-uudyok sa atin na maging kritikal at maging bahagi ng pagtataguyod ng katarungan at tama. Ikalima, ang pagpapahalaga sa pagmamahal, pag-aaruga at pagsasama-sama ng mga magulang sa kanilang anak, na nagbibigay diin sa kahalagahan ng pamilya at pagiging responsableng magulang. At ang huli, ang pagkilala sa kahalagahan ng pagpili ng tamang asawa at pagpapahalaga sa tunay na pag-ibig na nagpapatingkad sa kahalagahan ng pagmamahal, tiwala at suporta sa isang relasyon. Hanggang dito na lamang mga mahal kong mag-aaral sa grade 9. Naway may natutunan kayo at may tumatak sa inyong mga isipan. Maraming salamat!